Sa pinakahuling ulat, isa pong analyst ang nagbigay ng babala sa lahat ng mga XRP holders na kailangang maging handa hindi lang sa presyo kundi pati sa emosyonal na laban sa market. Ayon po sa crypto analyst na si Steph is Crypto, ang nangyari kamakailan ay maari pong worst case scenario bago ang isa sa pinakamalalaking rally na XRP. Ang kanyang chart ay nagpapakita po ng tinatawag niyang biggest liquidation candle in history na nagdulot ng malawakang usapan at matinding takot sa community ng XRP. Kaya yan po ang siyang ating pag-uusapan sa video na ito, pero bago po tayo magpatuloy ay pakibasa na lamang po muna ang disclaimer dito po sa ibaba ng ating screen. At ang ating pinakaunang tanong ay ano po ba ang ibig sabihin ng biggest liquidation candle in history? Ayan, sabi rito, the XRP market has once again reminded investors why it's one of the most emotionally testing assets in crypto. In a recent analysis shared on X, Steph is Crypto unveiled what he described as XRP's worst case scenario before a potential major rally. His chart, showing what he called the biggest liquidation candle in history, sent shock waves through the community and reignited discussion on how far XRP could fall or SAR next. Yan po. Paliwanag natin yan. Dito po sa mundo ng crypto, bihira ang mga sandaling nagiging emosyonal ang buong community. Pero sa pagkakataong ito, si XRP ay muling naging sentro ng pansin. Ipinakita po ni Ginoong Steph is Crypto ang kanyang chart kung saan makikita ang tinatawag niyang biggest liquidation candle in history. Yan po. Ibig pong sabihin, napakaraming traders ang natanggal sa market dahil sa sobrang laki ng biglaang pagbaba. Para sa iba, ito ay masakit na karanasan. Ngunit para sa mga handang maghintay, ito ay simula ng mas malaking galaw pataas. Ang market impact po nito ay ang ganitong liquidation ay kadalasang sinyalis ng pag-reset ng market na pwede pong magbukas ng bagong bullish cycle kapag bumalik ang kumpiyansa ng mga investors. Ano naman ang nangyari sa $19 billion liquidation event? Ayan. Ang sabi po rito tungkol dyan ay earlier this month, the cryptocurrency market was rocked by one of the largest liquidation events ever recorded. More than $19 billion in leveraged positions were wiped out in a matter of hours, sparking panic across exchanges. XRP was among the hardest hit, plunging sharply before staging a swift recovery that caught many traders off guard. Ayan. Nung unang bahagi daw ng buwan, tinamaan ang buong crypto market ng napakalaking liquidation event na umabot po sa higit $19 billion. Maraming leverage traders ang nawalan ng position sa loob lang ng ilang oras. Isa po sa pinakamatinding naapektuhan ay sa XRP na biglang bumagsak bago mabilis na bumawi. Ang ganito pong klase ng galaw ay nagdulot ng gulat at takot, pero nagpakita rin ng tibay na XRP dahil po sa bilis ng kanyang recovery. Sa market impact, ang mabilis po na pagbawi pagkatapos po ng $19 billion na liquidation ay sinyales na may malakas po na demand sa ilalim. Isa po itong positibong signal para sa mga long-term holders. Ngayon ay ano naman ang nakita ni Ginoong Steph sa chart ng Bitstamp. Ayan. Sabi po rito ay on the Bitstamp 2-hour chart, Steph identified a massive liquidation week that marked a key turning point. The candle, which he referred to as the biggest in history, represented the moment when over-leveraged traders were flushed out of the market. Such capitulation events, while brutal, often serve as a cleansing reset that clears excess leverage and paves the way for a stronger, more sustainable trend. Yan, paliwanag po natin yan. Ayon po kay Ginoong Steph, dito po sa 4-hour chart po pala ito. Sa 2-hour chart ng Bitstamp ay makikita daw po ang napakalaking wick na nagsilbing turning point ng market. Ayan.
Ang candlestick na ito ay kumatawan sa sandaling natanggal ang mga over-leveraged traders. Bagaman mabigat po ang epekto nito, tinuturing itong cleansing reset na nililinis po ang sobrang leverage. Sa ganitong paraan, nagiging mas matatag at mas sustainable ang susunod na pagtaas ng presyo ng XRP. Ang market impact po nito ay kapag natanggal ang mga weak hands, mas nagiging stable po ang market structure, kaya mas mataas ang tsansang magpatuloy po ang uptrend. Ngayon ay kailan po nagiging oportunidad ang sakit sa market? Sabi po rito ay from a technical perspective, the chart shows XRP collapsing into a deep liquidity zone before rebounding with force, a classic market reset. As stop losses triggered and margin calls cascaded, XRP's price fell into oversold territory. Within hours, institutional buy orders step in, triggering a dramatic reversal. Ayan po, sa technical side, makikita na si XRP ay bumagsak po sa deep liquidity zone bago po siya biglang tumaas muli. Dahil po sa sunod-sunod na stop loss at saka margin call, bumagsak ang presyo sa oversold territory. Pero makalipas po ang ilang oras, pumasok ang malalaking institutional buy orders na nagdulot ng mabilis na reversal. Ang ganitong pattern ay karaniwang hudyat na tapos na ang pagbagsak at nagsisimula na po ang bagong yugto ng recovery. Sa market impact, kapag ganito po ang galaw, madalas itong sinasamantala ng institutions para bumili sa mababang presyo na nagiging dahilan ng bagong rally. Ngayon ay bakit po ba sinasabi ni Steph na ito ang maximum pain point ni XRP? Yan, sabi po rito ay Steph explained that this move may have defined XRP's lowest boundary for the current cycle, a point of maximum pain that could precede significant upside momentum. By wiping out weak hands and overextended positions, the market effectively leveled the playing field, creating the conditions for a more stable recovery. Ayon po kay Ginoong Steph, ang galaw na ito ay maaaring nagtakda ng pinakamababang presyo na XRP sa kasalukuyang cycle. Ito ang tinatawag niyang maximum pain point kung saan karamihan ng traders ay nawalan ng pag-asa. Pero sa totoo, ito rin ang puntong kadalasang sinusundan ng malakas na pag-akyat. Sa pagtanggal ng mga mahihinang position, nagiging pantay po ang laban at mas nagiging matibay ang susunod na recovery phase. Ang market impact po dito ay kapag ganitong flash out event ang nangyari, karaniwang nagiging stable ang market sa mga susunod na linggo dahil naalis na po ang sobrang leverage pressure. Ngayon ay nangyari na ba ito dati sa ibang crypto? Sabi rito ay this pattern is not unique to XRP. Similar liquidations have historically marked the end of bearish phases in other major cryptocurrencies, often followed by explosive rallies once market confidence returns. Ayan po, hindi lamang daw po si XRP ang nakaranas ng ganitong pattern. Maraming beses na nangyari rin ito sa ibang mga cryptocurrencies tulad ni Bitcoin at saka Ethereum. Sa tuwing may malaking liquidation event, kadalasan ay iyon din ang hudyat ng pagtatapos ng bear phase. Kapag bumalik ang kumpiyansa ng market, mabilis ding sumusunod ang matinding rally na nagdadala ng bagong cycle ng optimism. Sa market impact, kung susundin po ang kasaysayan, mataas ang posibilidad na tapos na ang matinding pagbaba ng XRP at papunta na po ito sa panibagong uptrend. Ngayon ay paano po ba nagbabago ang market psychology pagkatapos ng crash? Sabi po rito, despite the initial panic, market sentiment has begun to shift. Trading volume has rebounded, open interest has normalized, and long-term holders appear to be accumulating again. These are often the early signals of a recovery phase, suggesting that the worst may be behind. Yan po, matapos daw po ang panic, nagsisimula ng magbago ang market sentiment. Tumaas po muli ang trading volume, bumalik sa normal ang open interest, at napansin na ang mga long-term holders ay muling nag-a-accumulate ng XRP.
Ang mga ganitong sinyales ay madalas na indikasyon na tapos na po ang pinakamasamang bahagi ng market at papasok na ito sa recovery phase. Sa market impact, kapag nagsimulang mag-accumulate ang mga long-term holders, nagiging positibo po ang overall sentiment at kadalasang sinusundan ito ng price rally. At bilang panghuling katanungan ay ano po ang sinasabi ni Ginong Steph tungkol sa emotional na disiplina ng mga traders? Sabi rito, however, Steph cautioned that volatility will remain elevated. The market could continue to test investor resolve before confirming a sustained uptrend. In his view, success in this environment depends less on predicting every price move and more on maintaining emotional discipline through uncertainty. Ayan po. Ayon po kay Ginoong Steph, kahit mukhang tapos na ang pinakamasamang bahagi, mananatiling mataas po ang volatility. Maaring subukin pa rin ng market ang pasensya at determinasyon ng mga traders bago tuluyang kumpirmahin ang isang stable uptrend. Kaya mahalaga raw ang emosyonal na disiplina. Hindi kailangang hulaan bawat galaw ng market. Mas mahalagang manatiling kalmado at consistent po sa strategy. Ang market impact po nito ay ang ganitong payo ay nagpapaalala sa mga traders na sa panahon ng high volatility, ang kalmadong mindset ang nagbibigay ng edge sa mga tunay na nagtatagumpay. At bilang panghuli, ang aking opinyon naman tungkol dito ay ang kabuuang mensahe ni Ginong Steph ay malinaw. Ang nangyaring crash ay hindi po pagtatapos, kundi simula ng bagong yugto. Sa XRP ay tila nagdaan sa isang matinding pagsubok, pero posibleng ito na ang pinakamasakit bago ang pag-angat. Para po sa atin bilang mga traders at investors, ito po ay paalala na hindi sapat ang technical skills sa crypto, kung saan ay kailangan din ng matatag na pag-iisip at disiplina sa panahon ng takot. Kung magpapatuloy po ang pattern na ito, maaring nasa harap tayo ng panibagong malaking rally na XRP. Kaya ang tanong, tayo ba ay mentally prepared para sa susunod na yugto ng market? At ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Maraming salamat sa panunood.